Gaano nga ba kaiksi ang pisi ng isang tao pagdating sa pasensya? Maaaring sabihin ang pag-iwas sa gulo ay hindi tanda ng karuwagan. Ngunit papaano kung umabot na sa sukdulan ang pang-aabusong iyong nararanasan? Makakapagtimpi ka pa rin kaya? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng isang taong minsan ang nangarap ng tahimik at simpleng pamumuhay. Subalit, kapalaran ang sa kanya'y sadyang napakalupit, sukdulang bawian siya pati ng katinuan. Dala ng matinding pagnanasang maiganti ang pamilyang tumanggap ng pinakamahirap na pangalipusta ng lipunan. Ang kwento ng paghahasik ng lagim ni Leonardo de los Reyes. Huwag kang paaabot ng buhay, alias Waway. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Noong panahon ng dekada 60, isang nakakakilabot na mad killer ang gumalagala sa pusod ng Kamaynilaan. Nagpapalibot-libot lang siya at basta-basta na lang pumapatay kapag naiibigan nito. Siya ay nagngangalang Juanito Alde alias Waway. Dahil naglalaway pa siya kapag nakakabiktima ng tao, lalong-lalo na kapag pulis ang napapatay niya. Siya ang orihinal na berdugo ng Maynila. Sobrang naglalaway siya palagi na parabang takam na takam pa habang may kinakatay na nilalang. Matinding takot ang inihatid niya sa buong Kamaynilaan noon. Dahil dito ay nagkaroon ng malawakang operasyon ang kapulisan para lang mapawi na ang pangamba ng mga tao kung madarakip si alias Waway. Bunga ng mas pinatinding pagtugis, di nagtagal ay nahuli nga nila ang mad killer na si Waway. Subalit ayon sa interogasyon ng mga pulis ay lumalabas na talagang wala nga siya sa sariling katinuan itong si Waway. Kaya't sa halip na sa kulungan ay sa mental hospital siya dinala. Pero pagkalipas lang ng konting panahon ay madali lang natakasan ni Waway ang ospital na iyon. Muli ay bumalik ang kilabot at takot sa buong Kamaynilaan. Muli ding nagkaroon ng malawakang operasyon para sa kanya at sa pagkakataong iyon nga ay napatay na nga nila si alias Waway. Pagkalipas ng ilang taon matapos mapatay si Juanito Alde o si alias Waway, noong taong 1966, meron namang isang Leonardo de los Reyes ang naninirahan sa Tondo sa Maynila. Siya ay tubong samar din tulad ni Juanito Alde. Maaga silang naulila sa kanilang nanay, dahilan para makipagsapalaran sila sa Maynila kasama ang kanyang tatay at dalawang kapatid na babae. Wala silang sinumang kamag-anak sa Maynila, kaya't sa puok ng mga squatter sa Dalpan ang naging bagsak nila. Doon nga sa lugar na yun sila nanirahan. Sa pag-aakalang mas magiging maayos doon ang kanilang pamumuhay kaysa sa probinsyang kanilang pinanggalingan, ay nakipagsapalaran nga ang mag-anak para sa isang kinabukasang walang katiyakan. Subalit hindi sumagi sa isip nila, lalo na si Leonardo, ay hindi pala ganun kasimple ang manirahan sa Maynila at mas magulo pa ito kabaligtaran sa iniisip nilang kaginhawaan. Lalo pat squatters area ang nabagsakan nila. Napapalibutan sila ng mga halang ang kaluluwang mga kriminal na puros agaw patalim ang ikinabubuhay. Bukod pa dito, noong mga panahon na yun ay talamak pa ang mga nagsisiga-sigaan sa bawat lugar, kasama na nga ang nasa puukan ni Nards. Bilang nag-iisang lalaki, tagapagtanggol siya ng kanyang tatay at dalawang kapatid na babae. Kailangang maging matatag ni Nards dahil nalalaman niyang sa sandaling yumuko siya sa mga iyon ay tiyak na mapagsasamantalahan ang kanilang kahinaan. Malimit siyang napapaaway sa lugar nila dahil madalas mabastos ang kanyang mga kapatid na babae na hindi naman niya kayang hindi ipagtatanggol ang mga ito. Mas mabuting tanggapin na lang niya ang lahat ng sakit kaysa sa kanyang mga kapatid. Ito ay sa kabila ng kanyang pagiging mabait at magaling makasama sa lahat. Isang araw noong taong 1967, merong isang kolektor ng Meralco ang nagtungo sa Dalpan upang mag-reading ng kuryente. Kinursunada ito ng mga istambay at pagkatapos ay kinutungan para may pang-inom. Ang kolektor na ito ay tumangging magbigay.
nakipagtalo siya sa mga istambay na humanto nga sa pananaksak. Napatay nila ang kolektor na nasaktuhan naman dadaan din si Nard sa lugar na yun na kanilang kinaroroonan. At siya naman ang napagbalingan na kursunadahin ng mga istambay na ito. Subalit alisto si Nards. Nakipagbasagan nga siya ng mukha sa mga ito hanggang sa makaagaw na siya ng patalim sa mga nangongursunada sa kanya. Pagdating ng mga pulis, nakalaunan ay malalamang protektor lang din pala ng mga istambay na kumursunada sa kanya. Silang lahat ay nagsitakbuhan at tanging si Nards lang ang naiwan sa lugar. Naaktuhan siya ng mga pulis na may hawak na patalim at sa di kalayuan ay nandoon nga ang kolektor ng kuryente na nauna nang napatay. Malinaw na naset up na pala si Nards. Pagdating sa presinto ay tinorture kaagad siya doon at sobrang pinahirapan. Dahil sa ang kolektor pala na napatay ay may kapatiding isang pulis. Galit na galit silang hinahataw at pinapahirapan ang kawawang si Nards. At nang mga sandaling dalawin siya ng kanyang tatay ay siya naman ang napagbuntunan ng galit ng mga pulis. Ginulpi nila iyon sa harapan mismo ng kanyang anak na si Nards. Sobrang ikinadurog iyon ng puso ni Nards kaya't napilitan na lang siyang aminin ang kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Sa paglilitis ay nahatulan siya ng 40 taong pagkakabilanggo at di nga nagtagal ay napadala na si Nards sa Davao Penal Colony upang doon gugulin ang kanyang sentensya. Mabigat sa loob ni Nards na tinanggap ang hatol na yun at simula din ng mga sandaling iyon ay itinanim ni Nards sa kanyang puso ang pangyayaring iyon habang sumusumpang babalikan nga niya ang lahat ng umatraso sa kanya. Sila yung mga nagsisigasigaan sa lugar nila at yung mga pulis na umabuso sa kanya. Araw-gabi ang mga bagay na yun ang bumabagabag sa isipan ni Nards at palagi siyang ginugulo nito hanggang sa nagiging bangungot na sa kanyang pagtulog. Matinding galit sa kanyang puso ang siyang bumubuhay sa imahe ng kanyang mga kaaway sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa lahat ng mga taong nakakasalamuhan ni Nards ay naging iisa na lang ang tingin niya. Ang mukha ng mga pulis na nagpahirap sa kanya ng husto. Gustong-gusto niyang makaganti na kaagad, gayong kahit ibang tao na pala ang nasa harapan niya. Dumating na rin sa puntong hindi na siya patahimikin ng kanyang galit, kaya't nagpa siyang tumakas na lang si Nards sa loob ng penal colony na kanyang kinaroroonan. Bumalik siya sa Maynila para lang hanapin at harapin ang mga taong gumugulo hanggang sa kanyang pagtulog. Gumawa siya ng listahan ng kanyang mga titirahin mula sa mga siga-siga hanggang sa mga pulis na may atraso sa kanya. Sa kanyang pagbabalik ay naging snatcher na din siya at tirador. Kinupkup si Nards ng isang grupo ng mga kriminal sa Maynila dahil napapakinabangan siya ng mga ito. Kalaunan ay naging kriminal na nga si Nards kung saan napakadali na lang sa kanya ang pumatay ng tao. Taong 1971, Pasko ng gabi noon nang itinumba niya ang bagong halal na mayor ng Malabon. Dahil suklam na din si Nards sa mga malalaking tao sa lipunan. Suklam siya sa mga pulis at suklam na siya sa lahat ng mga taong nakikita niya. Gusto na niyang pasabugin ang buong mundo ng mga panahon na yun sa tindi ng galit sa kanyang puso. Ang unang pulis sa kanyang listahan ay si Lagaska o yung mas nakilala din ng lahat na si Sargento Lakay. Dahil ayon kay Nards ay siya ang pinuno ng mga pulis na nagpahirap sa kanya ng husto. Naging kilabot na nga si Nards sa buong Kamaynilaan at naging tinik siya sa lalamunan ng mga pulis sapagkat hirap na hirap silang masilo si Nards dahil sa mga sindikatong kumukupkup sa kanya. Ika-10 ng Oktubre ng taong 1972, nang itinumba naman ni Nards ang 2 pulis na nakapwesto sa kanilang outpost sa Delpan at sila ay nakilalang sina Patrolman Gregorio Magtanong at Nestor Barcelo. Tuwang-tuwa si Nards at takam na takam nang makapatay muli siya ng pulis at naglalaway na rin siya na para bang tuwang-tuwa pa at uhaw na uhaw sa mga ito. At pakiramdam niya ay nakaganti na siya sa kanyang mga kaaway. Sa ganitong paraan din pumapatay si Juanito Alde na siyang naunang kilabot ng Maynila bago pa man dumating si Nards. Kaya't si alias Waway na din ang ibinansag sa kanya.
nagkaroon ng homicidal maniac si Waway, o ito yung kondisyon ng isipan na atat o para bang magkakasakit siya kapag hindi siya nakakapatay ng tao. At simula nun ay sunod-sunod na nga ang mga nabibiktima niyang mga pulis. At sa muling pagkakataon, isang alias Waway ang naghatid ng takot sa Kamaynilaan. Naging laman siya ng lahat ng mga pahayagan at iba pang klase ng mga pagbabalita. Siya din ang naging suki sa column nang noon ay kilabot din na mamamahayag na si Ruter Batigas. Araw-araw niyang isinusulat ang tungkol kay alias Waway. Samantala sa pangunguna ni Sargento Lakay Lagasca ay nagkaroon muli na malawakang paghahanap o paghunting kay Waway. Hindi naging madali ang kanilang operasyon na yun, subalit ganun pa man, bago matapos ang taong 1972 ay tuluyan na nga din nilang nasilo si alias Waway. Na-corner siya at tumakbo sa isang bahay nang nagngangalang Lina Paulo na noon ay kasalukuyang nagdadalang tao kasama ang 5 anak na iba pa. Pero ng mga sandaling iyon ay mayroon ding dalang granada si alias Waway. Bagamat nagkaroon ng negosasyon ay wala namang pulis na makalapit sa kanya dahil alam nilang may tama na sa utak ang nasa loob at lalo silang papatayin ni Waway dahil alam nilang galit na galit ito sa kanila. Tanging ang journalist lang na si Ruter Batigas ang pinayagan niyang makaharap. Pinapasok siya ni Waway sa loob ng bahay nang makitang wala naman itong dalang armas. Pagdating sa loob, nakita ni Batigas ang kondisyon ni Waway at ng mga bihag nito na mag-iina. Sobrang naawa si Batigas sa kanyang nakita at noon ding mga sandaling yun ay naunawaan niya ang kondisyon ni Waway. Punong-puno ito ng galit sa kanyang puso sapagkat iniisip niyang wala na siyang kakampi sa mundo. Kinausap ni Batigas si Waway sa mahinahong boses at pagkatapos iniyakap ito sabay sabing pasabugin na lang niya ang granada habang silang dalawa ay magkayakap. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng pagkalinga itong si alias Waway. At unti-unting napalagay ang loob niya kay Ruter Batigas. Nakumbinsi siya nitong sumuko sa pangakong hindi ito pababayaan. At ganoon na nga ang ginawa niya. Paglabas pa lang ng bahay na yun ay sununggaban na kaagad si Waway ng mga taong galit na galit sa kanya. Pati na ng mga pulis na gusto na siyang itumba ng mga oras na yun dahil sa patong-patong na atrasong nagawa niya. Pero may isang salita si Batigas. Pinoprotektahan niya si Waway hanggang sa presinto at araw-araw din niyang binibisita ito para lang masigurong hindi siya papahirapan o itutumba sa loob. Nag-request din si Batigas ng hiwalay na kulungan na may bantay upang di makasalisi ang mga pulis na gustong magpatahimik kay Waway. Subalit ganun pa man, kahit na mahigpit ang bantay sa tindi ng galit ng mga pulis, ay ipinapatira pa rin nila si Waway sa kapwa niya presong nasa loob. At lalo ngang nalagay sa alanganin ang buhay ni Waway sa kulungan. Muli siyang tumakas doon na sobra namang ikinagalit ni Ruter Batigas sapagkat nababatid niyang iyon lang ang pinakaligtas na lugar para kay Waway. Sa kanyang pagtakas ay binalikan nga niya ang natitirang pangalan sa kanyang listahan upang tapusin ang kanyang paghihiganti. Pero sa pagkakataong ito ay tuluyan na ngang naubusan ng swerte itong si Waway. Matapos ang taksing masakyan niya ay asset pala ni Sargento Lagasca. Kaagad niyang itinimbre ito kay Lakay patungo sa target niyang pulis na dapat ay itutumba ni Waway. Dinala siya ng driver sa isang gasolinahan sa Delpan kung saan mula doon ay nakaabang na pala ang grupo ni Sargento Lakay Lagasca. Nagpaalam ng panandalian ang driver na pupunta lang siya sa banyo, subalit iyon na pala ang hudyat na titirahin na siya. Kaagad nilang pinaulanan ng bala ang sasakyan at hindi na nila ito tinigilan pa sa pagratrat dahil sa sobrang galit. Hindi na makilala si Waway sa dami ng balang bumaon sa kanyang katawan. At sa ganoong paraan nga natapos ang kasaysayan ni Leonardo de los Reyes alias Waway. Gaano nga ba kaiksi ang pisi ng isang tao pagdating sa pasensya? Maaaring sabihin na ang pag-iwas sa gulo ay hindi tanda ng karuwagan. Ikaw kaibigan,
Papaano kung umabot na sa sukdulan ang pang-aabusong iyong nararanasan? Hanggang kailan ka makakapagtimpi? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!